Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So isa sa mga series na inaabangan ng madami ay ang tapatan ng 3rd seed sa West Minnesota Timberwolves at 6th seed Phoenix Suns. Sa record nga ay lamang na lamang ang Minnesota. Ngunit ito naman ang ilan sa mga bagay na posibleng advantage ng Suns sa Timberwolves sa series na ito. Una ay ang experience. Andyan nga si KD mga kaibigan sa Suns na may 4 ng finals appearance at wala din kaba tuwing playoffs. Si Booker ay may finals appearance na din at nakita naman natin ang performance niya last playoffs. Ngunit sa palagay ko nga ang pinakamalaking advantage ng Suns dito ay may 3 silang shot creator na may matinding mid-range pull-up. Ang pinakamahalagang tira tuwing playoffs. Dahil kapag na-scout na nga ng kabilang team ang opensa mo tuwing playoffs, given na may panahon nga upang pag-aralan ito, ang ending nga nito mga kaibigan ay isolation. At ang Suns nga ay may 3 player na kayang mag-iso at gumawa ng mga tough baskets, including ang pull-up jumper. Dahilan nga ito kung bakit sobrang successful ng mga player na tulad nila Kobe Bryant, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Jimmy Butler at iba pa tuwing playoffs. Isa nga ito sa mga main advantage ng Suns dahil kung titingnan natin ang Minnesota, Edwards lang nga mga kaibigan ang masasabi mo na talagang shot creator nila. Si Towns nga ay palaging nagkakalat sa playoffs at play-in games. Tila makabado nga ito at madalas malagay sa foul trouble. Hindi pa niya pa nga napapatunayan ang kanyang sarili sa mga big games. Ganun pa man kung may advantage man nga Minnesota, ito ay ang kanilang size at rebounding. Solid din ang depensa nila kaya naman masusubukan talaga dito ang Suns. Ang series na ito ay magmumukhang offense versus defense. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Stephen Curry at sa Golden State Warriors. Sa kanilang pagkakalaglag sa play-in tournament, isang bagay nga ang obvious. Hindi sapat kung anuman ang lineup na meron sila ngayon sa malalim na Western Conference. Kailangan nga nilang gumawa ng pagbabago. Posible nga na sa ibang taon ay nakapasok pa sila sa playoffs dahil disente naman ang kanilang record. Above 500 pa din nga ito. Ganun pa man ay iba nga ang tindi ng mga teams ngayon sa West at tiyak na mas lalakas lamang ito kapag nag-improve na ang Young Rockets and Spurs team at kapag healthy na ang Memphis Grizzlies. Kung titingnan nga natin ang top 10 ng West ngayon ay lahat nga ito may dynamic duo. 2 player na nag-average ng 19 points o higit pa bukod kay Stephen Curry at tumatanda na nga si Curry mga kaibigan. Sa tindi ng West ngayon ay kailangan niya nga ng tulong sa isang mas batang superstar na star na ngayon mismo at hindi in the next 2 or 3 years tulad ni Jonathan Kuminga dahil wala na ngang panahon si Curry na maghintay pa sa isang star na mag-develop. Pwede nga nilang i-keep si Kuminga ngunit hindi siya ang dapat na maging kaduo ni Curry bagkus isang star na established na sa liga ngayon mismo. Sa isang knockout game nga ay gumawa si Curry ng 22 points and the rest of the starters, 26 points lang ang ginawa nila. Hindi talaga sila mananalo kung ganito mga kaibigan. At sa mga nagsasabi din noon na star duo pa din si Klay at Curry, well mukhang namumuhay nga kayo sa karaan. Ayun nga si Klay Thompson mga kaibigan ng itlog. Sino ba sa mga current stars sa NBA ngayon ang gusto nyo maging kaduo o katandem ni Curry sa mga susunod na taon?